Ang bastos naman no number, 69? Gusto ko clean laging sa baba. Ahit o gupit? Ewan ko anong trip niya. Gusto niya i-wax niya pa yan. Nanonood siya habang naggaganong kayo. Ha? Ganon. Babae, lalaki yung nanonood. Babae. Ano yung pinaka-favorite mong position? Ay, favorite ko ano? What's up mga Skynam? Welcome to Tio Bray Podcast. At syempre, meron na naman tayong isang napakagandang episode ngayon dahil may feature tayo ngayong half na babae, half British, half short hair. So, isa siyang actress syempre, featured dyan sa bagong streaming app ngayon which is Cinepop. Syempre dito sa movie na to, nakaparehas niya si Sian Gasa. Diba? So, syempre, sinat sa Thailand to. Diba? Ganun kasosyal tong guest natin ngayon. Pero bago ko siya ipakilala, syempre, mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Mag-follow na rin kayo sa Spotify, which is mapapakinggan nyo to. Without further ado, syempre, gusto ko ipakilala isa sa mga kaibigan kong matalik, hindi nagtatalik, Joni Macnab. Yan. So, ayun. Hello, guys. Ayan. So, Joni, ngayon, nalipat ka na. Ano yung dati mong pinag-streaming? Pwede ba nating banggitin? Hindi. Next topic, please. Next Charot. topic, okay. So ngayon, nasa Cinepop ka na, di ba? Okay, yung movie nyo ni Sian Gasa. Anong title? Loverboy. Loverboy, okay. So, ano yung, saan nyo sinut to? Thailand? Oo, sa Thailand siya sinut. Okay, Thailand. Tapos, ang kwento niya, bigyan mo nga kami ng gist ng kwento, yung mga, para sa mga nanonood natin. Actually, yung kwentong yun is tungkol yun sa hopeless romantic na guy. Then, kasama niya yung best friend niya all throughout. Then, parang doon na nasubok. Nasubo? Nasubok kasi. Okay. Oh, Nasubok kung ano ba talaga ang mas mahalaga kung puso ba o puson. Yan. Okay. Ayun. Okay. Tapos, ang ano nito, ano yung mga scenes? May mga scenes ba? Ano ba to? Sexy movie ba to? Yes. O Ano siya? Sexy comedy. Okay. Ganon. Pero hindi siya, hindi lang puro, ang makikita mo doon, yung mga ganon. Ano lang, matatawa ka. Tsaka napaka-natural yung nangyayari. Kasi nangyayari din yun in real life eh. Okay. Lalo na sa generation ngayon. Okay. So, yun talaga yung, kumbaga, realistic yung movie, Realistic siya. no? Okay. So, yung Cinepop, sila, streaming app to. So, makakapag-subscribe yung mga nanonood sa atin. Yes. Ang Cinepop, ang subscription niya is 69 pesos. Naku, ang bastos naman no number, 69? Oo, pero kayang-kaya. Kayang-kaya kahit student pa yan. Pero R18 syempre. R18, so bawal sa bata. Bawal sa bata. Diba yung mga naghahanap ba ng ID doon pagka magsa-subscribe? Hindi, no? Hindi. Hindi, naku, mahirap pala yun. Paano yung mga Pero bata? syempre, mache-check yun sa mga, sa paggamit mo ng sa pag-subscribe, like yung sa Google mo, syempre, yung FB, syempre may kita yun eh. Makikita, tama. May kita at may kita pa rin. Hindi dapat sa Sasabit pa rin. mga, manood yung mga bata ng mga Although, alam naman natin na kahit papano, balita ko, quality daw yung mga pelikula, tsaka yung mga director daw nung Cinepop, Ay, tama? opo. Yung sobrang ganda ng quality niya. Hindi siya yung, in short, hindi tinipid. Okay. Hindi tinipid kasi bukod sa magaling yung mga nagganap, tapos yung like yung mga location-wise and all, napakaganda rin. Tsaka yung, yung mga directors namin, Direct Albert Langitan and Direct Cyro, yun po yung mga director namin, na nagdi-direct din sa mainstream. Ganda. Uso na talaga ngayon yung mga streaming app kasi syempre hindi na nakakapagsine yung mga tao. Tsaka minsan pag nanonood ka nga ng sine, parang mas maganda pa manood sa magandang TV, sa gaganda ng mga TV ngayon di ba? So Totoo. parang ganun. So ito, boy best friend ng kwento. Nitong ganyan, mga boy best friend. Boy best friend. Ikaw ngayon, tanong ko dyan, boy best friend ba? Alam ba, boy best friend ba, naniniwala ka ba doon? Posible pa ba yun ngayon, sa panahon ngayon, boy best friend? Para sa akin, hindi. Hindi? Kasi may
Depende rin. Depende yun sa pag-uusapan nyo. Kasi hindi mo maiiwasan na hindi ka ma-fall sa best friend mo. Hindi mo maiiwasan yun. Pero, kung iisipin mo, kung yung masasalba ba yung relationship nyo as a best friend or hindi, para sa akin, wag mo na lang ituloy. 'Di ba? Pero depende pa rin yun sa pag-usapan yung dalawa. Kasi may mga relationship naman na nagsasucess na mag-best friend sila from tapos ending, nagkatuluyan sila. Okay, yun. Ang mahirap doon is yung mag-best friend kayo tapos medyo nagka-gap kayo. Ang hirap na ibalik yung pinagsamahan nyo before. Best friend, nagkatiki. Kayo, sa pa pala ni best friend. Kami na lang, parang ganon, di ba? Pero nangyayari ba talaga? Nangyayari na, halimbawa ikaw, may girlfriend ka. Yung boyfriend mo, yung boyfriend mo may girl best friend. Ay, halimbawa, okay lang ba sa'yo? Sa akin, hindi. Hindi, di ba? Hindi. So, same as sa lalaki din. Kami din naman mga guys. Pagka yung yung girlfriend namin, may boy best friend, hindi rin nag-work eh. Parang may limitation May limitation. Tapos, depende na rin sa mismong guy or girl yun kung paano pinakilala yung best friend niya doon sa ka-relationship mo. Tapos, kung paano nila napag-usapan na, kasi lalo naman daming mga selosa. Di ba? Ang mag-best friend, minsan aakbayan niya, nag-holding hands. So, yung mga ganun. So, doon, hindi mo maiiwasan na magkakaselosan. Pero kung mataas yung trust mo sa ka-relationship mo, pwedeng malusot. Pwede. Pero kasi yung trust, okay. Pasok tayo sa trust. Halimbawa, magjowa. Madaming rules eh. Ano yung sa tingin mo yung mga rules na kumbaga hindi alam ng lalaki usually? Ang mga rules na, naging tayo. Ano yung mga rules na hindi alam na usually ng mga lalaki na kami insensitive kami? For yung example, na ayaw nyo pala, na parang sa amin, wala lang naman yun, pero shit, ayaw pala ni ganun. Minsan kasi, di ba, madalas sa mga lalaki, napaka-insensitive. So, hindi nila napapansin na yung, halimbawa may tinatanong ka sa akin, tapos ang sagot ko, okay. So, parang, tinuloy mo pa din. Magagalit ako. So, yung pagsagot, okay, iba ibig sabihin nun. Or pwedeng, sige, di ba? May mga may mga magic word yun eh, para napaka-insensitive mo pag di mo naramdaman. Okay. Or yung iba naman is yung tumatahimik bigla. Tapos yung iba naman tumatalak na agad. Yung mga ganun. Pero ano yung mga unspoken rules? Like, for example, ako, sa akin, isa sa mga unspoken rule, halimbawa, naging girlfriend ko, hindi na pwedeng sumasama yan sa kotse ng silang dalawa lang na lalaki of the opposite sex. Not unless talagang, halimbawa, emergency or pwede. Pero as much as possible, hindi pwedeng silang dalawa lang sa kotse. Parang ganun. Ikaw ba? Tingin mo, ano yung mga iba mong mga ganun na hindi Yung pwede? Call? Okay. Na wala malang pasintabi na, hindi, kaibigan mo rin naman yung mga ganun. Oo. Hindi pwede. Dapat i-inform mo rin para hindi ka nagugulat. Okay. Anong call? Anong call? Tawag. Tawag na... Kunyari, may magkakausapan silang dalawa. Okay. Na sila lang yung may alam, tas di mo alam. Yung mga ganun. Okay. Or di ka na-inform. Okay. Yung mga ganun. So yung mga halimbawa, ano pa yung mga ibang unspoken rules na like for example, yung mga tipong halimbawa, boyfriend mo, pwede pa ba niyang may sumabay sa kotse niya? For example. Hindi pwede. Hindi na pwede. Kahit na, halimbawa, Johnny, kailangan kong isabay ganto Depende sa... kasi nalasing. Ihahatid ko pa uwi. Anong mo? Depende kung gaano katagal yung samahan nung ihahatid niya. For example, matagal na sila magkaibigan, yung mga ganyan. Oo. Halimbawa si Angelicang. Nalasing si Angelicang eh. Kailangan kong ihatid. Halimbawa, paano? Papayag ka, hindi?
Sa una, papayag. Oo nga. Papayag ka. Napaka-secure. Sa iba niyan, parang hindi eh. Papayag ako, pero naka-video ko labang nagdadrive. Pwede. Ganun eh. Or, papunta ako dyan. Sasama Sama ako. ko. Yeah. Alam mo yan. Oh, di ba? Yung ganun, pwede. Pwede. Yung ganyan. Okay ay man lang nalasing, wala nang ibang maghahatid. Pwede ka bang pumunta dito? Ipapag-grab kita, samahan mo ko. Di ba? Pero tama ba yun? Tama naman yun. It's giving respect to your partner, right? I think it's not... Tama naman. Hindi naman yung sa nakakasakal or what eh. Oo. Depende talaga yun kung paano kaiintindihin ng partner mo. Oh, tsaka kung nagjowa ka, dapat tanggapin mo. Kasi madaming lalaki, nagjowa, pero parang gusto pa rin nila yung buhay binata eh. Oo, tas meron pa yung sabihin nila na ginawa ka lang kasi, alam mo yun, gagawin kang trophy. May mga ganun eh, di ba? Trophy. May mga instances na ba na, ano yung pinakalimbawa, na bad trip ka sa jowa mo na dapat alam mo na, pero putang ina, ba't ginawa mo pa rin? Meron mang Oo, yung aalis na hindi magpapaalam. Yun ang ayaw na ayaw mo. Aalis na hindi nagpapaalam. Oo, kasi, o di kaya, yung aalis, tapos hindi mo lang kung nakarating na ba to o hindi. Yung mga ganun. Kasi iisipin mo mag-isip ka ano ba na nangyari dito? Nakarating na ba to? Baka na-aksidente to or diba? Tsaka updating. Updating. Hindi naman yung time to time, yung parang lang. Dito na ako. Oo. Yung mga ganun. Or picture. Hi. Dito na. Walang babae. Parang ganun. So, yun, updating. Okay. Ano pa yung mga ibang standard dapat ng babae na dapat alam mo na? Yung mga bagay na, for example... Bakit nabubwisitan mo? Yung talagang... For example, tatanungin niya, ano gusto mo kainin? Oh, okay. So, magsasabi ka. Okay. I mean, ikaw, madalas sasagutin, ikaw na bahala, di ko alam. Oo. Ewan ko, di ba ganon? So para alam mo na yan kasi girlfriend mo yan eh. Anong toyong merong sa utak niya ngayon yung ibibigay mo. Okay. So ikaw, how do you feel about men na pag tinanong mo saan tayo kakain and then hindi siya makasagot na parang ikaw, saan mo ba gusto? How would you feel? Like for example, hindi mo pa boyfriend on a first date. How do you feel about that kind of guy? Siguro inaalam niya muna siguro kung ano yung mga trip mo. Kaya tinatanong. Okay. Okay sa akin yun. Pero yung ang tagal nila magkakasama, tapos biglang tatanungin, like totoo ba? Pero sa akin kasi, sa guys, di ba dapat sa guys na napaka-importante yung may direction. Oo. So pag may direction ka, it says na like for example, alam mo kung saan kakain, alam mo kung ikaw yung nagli-lead nung parang mas yun eh, parang para sa akin kasi simp move yung parang hindi mo alam na. Nagtanong tayo, saan tayo kakain? Parang dapat alam mo yun. Parang di ba? Or give options man lang na like for example, ano bang gusto mong kainin? Merienda ba? O gusto mo magkanin? Okay, kanin. Okay, meron ditong Chinese, meron ditong Japanese. So, alin dito? Yung mga ganun. Pero yung tatanong mo, ibibigay mo yung desisyon sa babae. Di ba parang ang hirap. Oo. Ang hirap. Kasi ang babae, hindi rin niya alam kung ano yung gusto niya eh. Totoo. Di ba? Totoo. Hindi rin niya alam yung gusto niya. So, yung lalaki, nandyan yan para mag-lead. Para dun sa kung saan, kung ano yung direction. So, rules din ng dating. Siyempre, dapat, palalo na pag first date, alam mo kung saan yung direction. Kung saan talaga ang punta, mga ganyan. Pero sa'yo, for you, Joni, ano yung mga iba pang nakikita mong sa lalaki na halimbawa, simp moves na nakaka-turn off? Mukhang madami puta. Oo. Teka lang. Siguro Mukhang yung madami. isa na sa akin, yung isa pang kinakainisan ko, yung nagplan kayo. Oo. Tapos, biglang cancel or bago yung grabe inis ko sa ganun. Okay. Yung biglang nag-flake out. Kasi Oo. dapat sinabi mo nung una pa lang, yung mga ganun. Oo. O di kaya yung tipo na, kunyari manonood kayo ng movie, tapos hindi pala niya trip. Pero pinagbigyan ka lang. Oo. Sa akin, alam mo yung naiinis ako na nakakonsensya ko na ewan. Kasi parang, teka, sinabi mo. Para
naghanap tayo ng pares tayo ng trip. Mm. Diba? So you appreciate a guy na hindi lang oo ng oo sa'yo. Oo. Tama? Diba? Mas Walang maganda mangyayari sa'yo pag puro oo. What if kung yung ginagawa mo hindi na pala okay? Oo. Tapos tingin mo okay pala. Oo. Diba? Diba? Hindi ba paano malalaman ng babae na na masakit pag sinipsip yung itlog, 'di ba? Dapat yung dinidilaan lang, mga halimbawa. Yung mga ganun, Oo, 'di ba? 'di ba? Dapat sinabi mo. Sinabi mo. Ang labo, hindi nilalagyan ng baby powder yun, hindi asin, 'di ba? Pero minsan Parang ganun. sabay sinalagay. 'Di ba? Parang ganun. So ikaw, ano yung mga sa'yo, for you, Joni, now, ano yung mga attractive sa'yo pagdating sa lalaki? Attractive, no? Yung attractive qualities na nakikita mo ngayon, hinahanap mo? Hygiene talaga. Hygiene. Mm-mm. Okay. Specifically, okay, let's talk about hygiene. Hygiene. Ano yung mga detalye na paano tumingin ng Joni, ikaw, paano ka tumingin? Ano yung una? Tinitingnan mo? Kuko. Okay. Check. Okay. Malinis kuko. Next. Tapos, nagdodoyo ba o hindi? Deodorant. Okay. Okay. Paano mo nalalaman yun? Sa pawis. Okay. Tsaka ilan lang naman kasi yung brand name ng mga ano eh. Oo. Okay. Diba? Wala naman akong, hindi ako against sa gumagamit ng para sa armpit or what. Ang akin lang is, iba kasi ang atake pag yung, alam mo yun sa lalaking pawis pero amoy baby. Totoo. May mga Tsaka yung ganun. pabango mahalo sa pawis eh. Oo. No? Meron naman kasi yung, mas okay na wag ka na lang pagpawisan, mas mabango ka. Yung may mga ganun eh. Oo. Two. Tapos ano pa yung next? Deodorant. Gusto ko clean. Ano yung clean? Hygiene, sabi mo eh. Edi clean. Wag yung kalat-kalat yung buhok sa katawan ba? Okay. Sige. Kuko. Specific tayo. Kuko, deodorant, ano pa? Kilikili, buhok. Okay. Walang buhok sa kilikili? Lalaki normal yun. Ideal ko yun. Okay. Ideal ko lang. Pero kung meron naman kasing OA. Merong OA yung sa buhok sa kilikili. Tapos yung isa pang Baka buhok, unggoy yung sinasabi mo, hindi na tao yun. mukha siguro. Charot. Oo. Tapos yung gusto ko clean laging sa baba. Okay. You mean ahit? O gupit? O ano? Ewan ko anong trip niya. Gusto niya, i-wax niya pa yan. Oo. Bahala siya. Mahirap kasi kung yung baba Bin Laden eh, no? Diba? Yung mga hindi na makita. Nakakaliit yun. Nakakaliit. Dapat yun pag ginupit-gupit mo, lumalaki tingnan eh. Di ba? So paano na lang, allergic ka sa buhok, di ba? Di, magkakaano ka pa, rashes ka pa. Oo. Di, tsaka yung kumbaga, ewan ko madaming lalaki gusto ng buko juice. Pero yung nila, hindi naman kabuko-buko juice. Di ba? Gets mo? Kailangan makikita nila, uy, ang linis niyan. Okay, pwede ko isubo. Parang ganun eh. Oo. Di ba? Tama, mali. Parang ganun dapat responsibilidad din ng lalaki yun. Same as sa babae. Ganun din na ang babae, ang mahal-mahal nga maging babae. Sobra. Nagpapa-wax, nagpapa-kuko, nagpapa-facial. Kung ikaw may, Diba? Kung Kung may ano-ano. moral kang babae. Ganun. Okay. So wala na. Kuko, Yun talaga. yun. Okay. Hininga. Ay, nagtututbrush syempre. Oo. Siyempre, importante din yun. Normal din yun. Di ba? Pagka yung hininga, amoy gutom, mahirap yun. Amoy yun eh. Di ba? Amoy Tyrannosaurus Rex yung hininga, mahirap yun. Ewan ko na lang yung kayanin mo yun pag Oo. Di ba? So, yun ang mga gusto mong qualities. Okay, hygiene. Ano pa yung ibang qualities ng lalaki na nakikita mong kailangan i-improve sa ngayon? Siguro yung the way kung paano sila makipag-communicate sa babae. Like, paano? Kasi minsan hindi nila naiisip na foul na para sa babae yung sinasabi nila. May mga ganun kadalasan ngayon lalo sa generation ngayon, maraming ganun na mas matalak pa yung lalaki kaysa sa babae. Talaga ba? Mm-mm. So, yung mga lalaki hindi na nag-iisip kadalasan, no? Lalo na kapag nasa teenage, mga ganun talaga. Ano yung mga out na yung sinasabi? Like, give an example. Paano ba? Yung for example, hindi ka sanay na
hindi ka sanay na minumura ka. Tapos bigla kang minura, yung mga ganun. Alam mo yung okay lang naman, walang masama. Hindi, pero kung medyo, close kayo, 'di ba? Medyo kung close ouch. kayo, and wag mo, Diba? 'di ba? Dapat marunong ka rin makiramdam nung Tsaka bawasin yung pagiging mayabang. Ay, madami Diyos ko. bang mayabang ngayon? Ay, mas lalo. Kung sino pa yung, ay nako. Like anong example ng lalaking experience mo na nayabangan ka sobra? Na parang grabe naman lalaki to. Oo, kahit hindi ko ka-relationship, ang dami. Ang dami ko Like, na-experience. papaano? Alam mo yung, alam mo yung parang linunok niya na yung buong electric pan sa bahay niyo. Sa sobrang hangin niya. Na, hindi mo naman tinatanong. Tapos halimbawa dun sa circle niyo may nagsasabi na, I mean, proud siya sa ginagawa niya, biglang sisingitan niya pa. Hindi pwedeng hindi wala siyang entry. Yung mga ganun, nabibwisit ako sa ganun. Okay. Ano yung mga niyayabang usually? Ay, Yung ako, experience for example, mo, like, parang ganito. Kunyari sa sayaw. Tapos, ay, ako din, sumasayaw din ako ng ganyan. Tapos, ibang topic ulit, sabi niya ulit, ako rin, ganito. Yung mga ganyan. yung parang ayaw patalo. Oo, naiirita ako sa ganun. Tsaka yung, sa akin, I think it's coming from insecurity. Kasi yung lalaking secured naman sa sarili, hindi na niya kailangan mag-brag eh. Diba? Nung na meron ako niyan, meron ako nito, I think the energy itself or the way you carry yourself would exude that confidence. Parang ganun na hindi mo na kailangan. Sabi nga nila, di ba, the loudest person in the room is the weakest person. Parang ganun, yun yung sobrang insecure. Pero yung secure sa sarili niya, okay, ma-impress ka, okay, thank you. Kung hindi ka ma-impress, thank you pa din. Okay lang naman sa akin. Pero eto ko. Yung parang ganung guy, di ba? Yung parang Tapos ano pa yung, aside sa yabang, when it comes to pamumuhay, ano yung nakikita mong mali? Mali? Oo, mali sa mga guys ngayon. Minsan dumidepende sila Sa, ka-relationship nila. financially ba to? Mentally o ano? Or meron naman na financially secured, pero baksak naman sa mental health, diba? Na pag naramdaman ko, okay, magka-clash kami nito, ayoko dito. Ganun ako. Mas inuuna ko na ngayon yung anong magiging impact niya sa peace of mind ko, kung nakakasira ba siya o mas lalong lalala ba ako o hindi, mga ganun. What gives a woman peace of mind? Security. Security, ano ba to? Financial ba Hindi, to? hindi. Ano siya? Sa akin general, kasi security na hindi ka lolokohin, security when it comes sa susuportahan ka lang niya sa lahat ng ginagawa mo, yung mga ganyan. Kasi naniniwala kasi ako sa sinasabi nila, 'di ba, pag dapat ang lalaki mayaman, ganito. Sa akin hindi ako naniniwala doon. Paniniwalaan ko, dapat sabay kayong nag-grind para sabay kayong maging successful. Ang hirap nung aasa ka lang sa isa, aasa siya sa'yo. Ang hirap, maghihilaan lang kayo pababa. So dapat sabay kayong nag-grind at ginagawa nyo yung mga bagay na ginagawa nyo pa habang wala sila. Mga ganun. So gusto mo yung nag-grow kayong dalawa individually. Tapos pag nagsama kayo, mas nag-grow pa. Kasi ang hirap naman yung, okay, kunyari, pares kayo may trabaho, pero kampante siya. O di kaya, ikaw, kampante ka. Yung parang ganun. Sa akin, hindi. Kasi ang nasa utak ko kasi, from the word na walang forever. Para sa akin, anytime pwede maghiwalay lahat ng tao. Kinasal pa yan or what. Naghihiwalay yan biglaan. So ano mangyayari dun sa taong, umasa lang dun sa taong kapartner niya before, 'di ba? Mismo. So dapat magse-separate ways kayo, parehas kayong successful, mas okay yun. Hindi kayo magkakasiraan kasi umaabot sa punto na maghihiwalay kayo tapos dun mag-i-start yung magkakasiraan kayo na lagi ako gumagastos ng ganito, tapos yung isa naman hindi niya insist niya kasi yung mga ganun. Yung mga iniiwasan ko. Kasi based on my experience nung college ako, ganun yung mga nagiging jowa ng mga kaibigan ko.
nakadepende sa kanila. Oo. Parang sabi ko, ay Actually, ayoko yun yan. Yun yung, okay, yun yung importante na bago ka magjowa, kailangan sanay ka muna mag-isa. Sanay ka muna mag-isa. And when I say sanay ka mag-isa, yun yung dapat enjoy ka kasama yung sarili mo. Hindi ka nakadepende sa ibang tao. Tapos mahal mo yung sarili mo. And then pag sobra ka na ng pagmamahal sa sarili mo and then you enjoy it with this person, parang ano na siya. Magko-collide na yun eh. Oh, yun. Kung ano ka kasi sa internally, kung hindi ka masaya sa sarili mo, how would you expect na yung ibang tao magiging masaya sa company mo? Eh kung ikaw nga hindi ka masaya sa company ng sarili Diba? mo. So parang, anong energy mo ibibigay mo? Oo, parang Diba? ganun. Kung it's how you meet yourself is how you're going to meet other people. Meaning, so ikaw, kung monster ka sa sarili mo, monster ka din yan sa mga tao sa paligid mo. So parang ganun. So napaka-importante nun bago mag-jowa. Hindi yung... Kasi ngayon, nagiging pagka wala kang jowa, weak ka na lalaki. Parang ganun yung, like for example sa guys, yun yung branding. Wala kang jowa, pero hindi nila alam, yun yung minsan kadalasan na strong. Yung matagal ng naghihil, Pati sa masaya babae. mag-isa. O, pati sa babae. Sabihin nila, hindi ka maganda, di ba? Oo. Kapag Iba wala yung kang jowa. iba yung nag-heal and then you'll find that right person. Kung gusto mo magjowa, pero kung Oo. hindi mo naman gusto magjowa, di sumibak-sibak ka lang dyan. Diba? Parang ganun. Pero Diba? mahirap din naman kasi yun. Dahil on the Totoo. other hand, kung ano-anong nakukuha mo, not compared to just staying with one person. Totoo. Diba? Diba? So parang ganun. So yung mga 20s na ba ngayon, masasabi mo ba na, like for example, ikaw, ilang taong ka na now? 26. O 26. Would you date a guy who's in their 20s or 30s na? Mas gusto ko yung ahead na sa akin. Dahil? Kasi based on sa experience ko, mas bata yung mga naging jowa ko dati. Ang hirap. Para akong nag-anak ng maaga. Okay. Yung gano'n, yung parang aga ko nag-anak yung... Maski ikaw yung intindihin, ikaw at ikaw lang. Pero di ba dapat naman kasi talaga sa relationship, give and take yun. Intindihin mo siya, intindihin ka niya, di ba? Kasi may mga times na hindi mo talaga siya maiintindihan. May times din na siya lang nakakaintindi sa'yo, di ba? So, importante talaga, nasa lalaki yung paglilid ng relationship. Nasa lalaki din yung... Kaya importante yung lalaki, medyo mas mature din sa babae. Pero yun nga, ang lalaki, mas matured yung medyo mas may edad. Kasi nga, ang babae, mabilis kayo mag-mature. Kami mga lalaki, late. Kasi ako, kahit ako noong 20s din ako, bugoy din ako. Hindi ko rin alam kung hindi ba, lahat gusto mong tirahin. Di ba? Parang Kasi nag-explore. Nag-explore. So yun nga yun. Ang babae at that time, mga 25, 24, iba na yung utak niyan. Kamaniwan. Parang parang doon na nagmamature. nag-i-start yung kakabahan ka na. Oo, nagmamature na. Pero kasi kayo may expiration. Kami, habang tumatanda, di ba? Habang tumatanda. Kasi di ba meron yung physiologically, sa inyo meron meron yung, lalo na pag mga family mo na, ilang taon ka na, hindi ka pa nag-aanak. Di ba? Yung mga ganyan eh. Pero hindi na uso ngayon yun. Para sa akin, hindi na uso yun. Kanya-kanya tayo ng timeline. Diba? Kanya-kanya tayo ng timeline. Pero yun nga, physiologically, sa babae kasi, pag nag-anak ka ng mga 40s na Totoo, delikado. ang hirap na rin. Delikado Bukod na sa sa'yo. hindi mo may enjoy yung childhood nung anak mo na hindi mo makapagsabay, risky din sa health din. Actually, mas maganda nga sa akin, mga 30 or 28 or 29, dapat alam mo na kung meron ka ng stable na relationship, meron ka ng alam mo na. Mas maganda ideally. Pero kung wala pa, don't force it. O kasi ang hirap kapag fino-force mo lang fino-force, sa mali ka na pupunta eh. Oo. Pero ikaw ba gusto mo yung fino-force minsan? Sometimes. Ang layo nung tanong, no? Ang layo nung tanong. So ikaw, ngayon, okay, being Joni ngayon sa 26 years mo, di ba? Ano yung pinaka malupit na experience mo intimately? Pinakamalupit na experience mo, hindi mo malilimutan, nagawa mo. Ready ka na sa mature roles kaya Oo. tinatanong ko na. Para yan. sa akin yung 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 magduduting kayo tapos may kasama kayong iba. nagawa mo na yon?
May kasamang iba? Change topic. Nagawa mo na yung may kasamang iba? Like, paano? Natulog sa kabilang kama Hindi or tulog. whatever? Ano, gising? Gising! Pero, paano gising? Nanonood? Shooting naman yung sinasabi mo ata eh. Hindi. Ano? Gising. Gising Hoy. So, nanonood? Hindi siya nanonood. Alam din niya. Ramdam din niya. Siya na lang nag-adjust. Okay. Nanonood siya habang naggaganon kayo. Ha? Ganon. Babae, lalaki yung nanonood? Babae. Babae. Okay. Anong ginawa? Sumali? Hindi. May sarili siyang trip eh. Paano pag sumali? Anong gagawin mo? Eddie, let's try the new things. So, open ka sa tatlo, Johnny? Sa akin kasi, hindi na siya yung katulad dati na ang sama ng tingin ng tao. Nasa new generation na tayo. Uy, 2025 na. So, you're saying yes. Tama ba? Open ako sa lahat. I mean, Oh, open ako sa shit. kahit anong mga ganyan. Oh, sheesh. Diba? Diba? Okay, so open ka na sa ganun. Alright. Oh, so ngayon, ano yung pinaka-favorite mong position? Ay, favorite ko reverse top. Ay, nakakainis. Cut mo na to ha. Ayoko na. Oo. Naka-couple shirt pa naman kami. Ayan. Reverse daw. Oh, gaano katagal nagtatagal si lalaki pag nag-reverse si Johnny? Quickie, mga ilan? Ang bilis bigla. Mga ilang minutes? Mga 5 minutes, mga ganun. 5 minutes? Nako, grabe. Gaano ka ba katagal dapat magtagal ng lalaki, Johnny, for you? What do you mean magtagal? Magtagal dun. Sa guy na yon? Oh, hindi, sa ganunan. Okay. Gaano katagal dapat mag-last for you? Depende. Kasi meron times siyempre yung pagod ka. Oo. O di kaya wala ka sa mood. Nasa rin kasi yan nasa galaw din ng lalaki kung paano nila i-handle, kung paano ka, di ba, Pero streamin. sa'yo, kung ikaw ang masusunod, sana mag-last ka ng ilang minutes for you. Pinakamatagal. Mabilis ako mapagod Yung gusto 20. mo, 20 minutes is Oo. okay. Oo. Okay. Kasama na yung mukbangan doon. Hindi pa. Di 30 minutes. 30 minutes. So, Oo. kasama mukbangan. Wala. Yari tayo dito. Patay tayo. So ako maraming salamat, Johnny, sa pag-guest mo dito. Invite mo naman sila. Any promotion dito sa mga Guys, mag-download lang kayo ng Cinepop. Mag-subscribe na kayo. Only 69.99 pesos. And yung sa amin ni Cian Gasa na Loverboy, pay-per-view siya. So, 50 pesos per episode. Meron siyang 7 episode. Yung first episode ay free lang. So, kung bibilangin mo, 300 lang yun. Sulit na yung papanoorin mo. At saka napakaganda ng quality. Vertical type, tapos cinematic. Vertical na ganito. Yes, hindi ka na problema. Hindi mo na gaganyan-ganyan. Oh. Diretso mo na lang para, kunyari, antok ka, tapos gusto mo maglo-lo ba? Ganyan ka. Panglo-lo. Madali na yun. Oo. Tsaka hindi ka mauumay kasi lang siya, like, 10 to 15 na yung max minutes. Pero yung, meron tatlong, kasi yun category, may, Maria's Diary, Dear Utol, tsaka, nakalimutan ko yung dulo. Sa dami kong ginagawa. May isa pa, I forgot the other one. So parang ayun, ang daming magaganda kayong aabangan. Kasi everyday naglalabas sila ng 3 episode. Everyday. Sa isang episode, 15 minutes. Parang gano'n. Yun yung pinaka-max. Okay. Pero yung usually is mga 10 minutes lang talaga siya. Tapos ayun, survive ka na, naka-fireworks ka na nun. Mobile siya, Oo. mobile friendly. Mobile friendly talaga siya. Kahit saan ka magpupunta, pwede mong panoorin yun. Grabe, butang ina. Lahat ng lalaki na naman, pupubati na naman yan. Oh, yun. Naalala ko na, Secret Confession, yung isa. Okay. So ayun, ang dami kang aabangan doon. Tapos every week may 21 episode and every month may linalabas silang 84 episode. Iba din. 'Di ba? Iba din. Kasi hindi kasi siya yung pang
alam mo yung mauumay ka na ang tagal. Tsaka hindi lang naman kasi puro bengbangan ang may kita mo dun eh. Marami ka rin matututunan. Ay, gusto ko yun bimbangan with lessons. Oo, gusto with ko them. yun Kasi hindi naman kasi puro bimbangan yan. Makaka-relate ka. Kasi realistic yung story. Tapos, parang magulat na lang yung mga gusto magpatangkad dyan, bigla na lang magpa-fireworks sila, di ba? Tsaka mura na yun, 69. Tama. So, ayun. Mag-subscribe na kayo at marami pa kayong aabangan na ilalabas. So, ngayon, nakastream na yung Loverboy. At lalabasan. Loverboy, tsaka yung Hot Ninang. Ayan. Okay. Social media mo? Social media ko, of course, _Joni Macnab ang Instagram ko. Ang Facebook ko, Joni Macnab. And ang TikTok ko, Joni_Macnab. So, doon. Abangan nyo yung mga susunod na episode. At para maka-update kayo, hanap kayo sa Facebook, i-type nyo lang Cinepop po. Tapos, like nyo na. Follow. Lalabas na lahat doon yung mga episode na aabangan nyo. Kaboom. Para updated sila, di ba? Oo, tama. Traffic pa man din, Biyernes ngayon. So alam mo na. Yan, baka magbanggaan na naman yung road rage na naman yan. Magbangga. Ay, ako po. Magganunan. Kaya alam mo na, Friday ngayon, traffic. Rush hour pa. Tama. So ako, maraming salamat sa mga nanood. Thank you rin kay Joni. Siyempre, Cinepop, mag-subscribe kayo dyan. At siyempre, to grow our channel, subscribe din. Malapit na tayo sa 100,000, di ba? Siyempre, more subscribers, more viewers means more quality guests and more quality program dito sa natin, sa podcast natin. At maraming salamat sa Tritone Studios, sa Diamond Skincare. At syempre, my biggest shoutout din sa Tritone Entertainment sa nagmamanage kay Tio Bray. So again, si Tio Bray, kasama ko si Joni Macnab. Maraming salamat. Yun lang. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw